Hello guys, this is Rico Ikawa at magandang tanghali sa inyong lahat at welcome sa aking channel. Bago tayo magsimula, gusto ko kayo batiin na advance happy Halloween. Kasi mag-Halloween na kaya namin ginagawa to. So, tanghali ko ginawa kasi nga pag gabi natin ginawa, baka isa sa inyo, o kaya ako, hindi ako makatulog sa gabi mamaya. Yun. Tapos nakakatakot pa tong kwento natin na saya-saya. So yun, mag-start tayo. November 1, 2004. Grabe guys, ayoko na. November 1, 2004, sa bahay namin dati. Hindi ko na sasabihin yung lugar kung saan, basta bahay namin dati yun. And ang bahay kasi namin malaki dati, hindi ito. Kung ito yung nakikita nyo ngayon, ito na yung bago. Sa luma namin bahay, kasi dati kami nakatela sa Riles. Yun. Sa luma namin bahay, marami na ako nararamdaman. Pero hindi ko lang sinasabi. Kasi hindi ako makababa ng na hagdan. Kasi yung hagdan namin butas-butas pa dati. Yung butas-butas yung yung betang. Hanggang ngayon butas-butas pa rin. Yun. Hindi yung hagdan namin kasi butas-butas yun. Butas-butas yun. Wala kang makikita na ang makikita mo lang doon yung yung baba. Kasi nga butas-butas niya yung betang. Hindi pag bumababa ako doon, lalo na pag gabi. Nakatakot ako. Ibig sabihin, pag bumababa ako doon, lalo na pag magagabi na, o kaya alas 7 na yata. Ang alas 7 na yun. Natatakot akong bumaba doon kasi baka mamaya humawak sa paa ko. Nakakatakot pa naman yung ibaba. Kasi nga, walang hagdan. Makikita mo baba agad. Yun. Bago pa mag-November 4 yun mag-November 1 yun. So yun, October 31 pa lang yun. Gabi na yun. Gabi na. Habang bumababa ako ng hagdan, tinitignan ko muna kung sino yung nasa ilalim, baka mamaya pag silip ko sa hagdan, nakatayo pala. Hindi ako madali akong bumaba. Kasi pag may taas pa kasi kami dati. Hindi ito. Yung taas namin dati, buo pa yun. Kasi natamaan kami ng skyway, kaya nalipat kami. So ngayon, nangyari, eto na, guys. November 1, 2004. Ang hindi ko makakalimutan talaga. Bakit? Kasi ito yung pinaka nakakatakot na nangyari sa akin mo. So yun. November 1, 2004. Ako, sa kasi papa lang yun nandoon sa bahay. Buhay pa lola ko nun. Then sila mama, dahil November 1 na nga yun, sinabi niya na alas na kami pumunta ng sementeryo dahil nga maraming tao sa norte cemetery. Yun, dahil nga baka magsiksikan dahil si nanay nga baka hindi makalakad na maayos. Yun, dahil iniiwas nga namin ng traffic din kasi nga November 1. Then yun, tapos yun, di maaga pa lang yun, handa na sila ng pang-alis dahil aalis niya. Kami lang naiwan sa bahay. Kami dalawa ni Papa. Hindi yung sala namin,
ako nasa, dalawa kasi yung TV. Meron sa kwarto, meron sa sala. Hindi yung sala namin, ano, dead end na yun. Ano na, alas 10 pa lang, nandun pa si mama. Mga alas 12 sila umalis. Hindi mag-alas 4 na. Ito guys, ang alas 4 na to ang hindi ko makakalimutan. Alas 3 o alas 4 nagsimula yun. Hindi magtatanghalit na, makakain na kami, alis na sila. Nagpaiwan kami sa bahay kasi naman magbabantay sa bahay. Then, anong nangyari ganito? Nanood ako ng TV. Doon sa palabas. Ang pamagat ng pinapanood ko dati, kung naabutan nyo to, ninig siya. Ninig ang pangalan. Palabas to dati, 2004. 2004 yun, hindi makakalimutan yun. 2004 siya. Then wala pa, hindi pa, alas 4 na, diba? Alas 4 kasi yun. Hindi, wala pa alas 4. Nauhaw kasi ko. Bumili muna ako ng C2 na kulay pula. Kasi yung kulay dilaw, ayoko talaga ng lasa nun. Kasi kala mo, alak. Lahat ng alak kasi yung dilaw, yung lemon. So yun. Ang tingin ko sa oras, 3:58. Bumalik ako ng bahay ng pasado alas 4 na, mga alas 4 na. Kasi simula na yung palabas. Kasi nga maraming tao sa tindahan, kaya natagalan ako. Di pagbalik ko ng bahay, nagulat ako. Ang topic sa TV. Yung apartment dati sa Caloocan, dito sa Caloocan. Topic dati, di ba may apartment dati. Hindi ko alam kung saan sa Caloocan, basta Caloocan. Sinabi sa nginig yun. Meron daw babaeng sinapchat dahil tapos binaon na lang basta. Nagmumulto pala yun. Ano nangyayari ganito? Sa isang apartment daw, kung napanood nyo to, siningit ko lang kasi yun ang pinapanood ko Yun. Kung napanood nyo yung nginig na yun, yung episode na yun, sobrang nakakatakot yun. Ang nangyari, yung babae na yun, bagong kasal siya, then yung may gusto sa kanya, nagseselo. Dahil sa sobrang selos, pinatay siya. Pinagtataga siya sa may tabi ng puno. Doon yata din. Doon. Tapos hindi yata matahimik yung kaluluwa niya. Tapos yun. Sa isang apartment yata dito sa Caloocan, baka nga giba na yun, ewan ko. District 1 yata yun. Kasi ito district 2 Yun. Hindi ko, basta Caloocan. Hindi yun nangyari. Sinapchap siya. Nagmumulto siya ngayon. Doon sa pinapanood ko na yun. Kung sino man yung mapupunta sa number na yon na room, kasi doon yata nag-room dati yung babae. Doon siya nagpaparamdam. Basta doon sa apartment na yun, doon siya nagpaparamdam. Hindi kinabutan ako. Hindi kinabutan ako. Ano ba to? Saka yun, doon siya nagpaparamdam sa apartment na yun. Then tapos na-picture siya sa TV. Yun yung pinapanood ko. Di lahat ng yung kaluluwa niya napaparamdam. Kasi chap-chap nga paparamdam siya yung kamay. Alam mo, nilulutan. Hindi pinapakita yung ulo. Kasi nga, chinap-chap niya. Yung paan, minakakita doon sa putol na paa niya. Yun. Yung pagkatapos kong binuksan kayo dito. Kaya kami lang yung papa ko ng magkasama nun. Si papa, yata, natutulog. O ba guys, natutulog siya o hindi. Nanonood din yata siya kasi wala ka mapapanood nun. Kahit alas 4 ng tanghali. Wala mapapanood nung pag ganung oras.
Kasi pag November yata, wala mapapanood, puro nakakatakot ang palabas. So, yun. Nanood kami, si Papa rin nanonood. Kahit natatatakot na ako, umisiksik na ako sa may pader. Gilid na ako sa may pader nun eh. Yun, dahil nakasandal yung kama sa pader. Yun, siksik na ako sa pader dahil sa sobrang takot. Pero pinanood ko pa rin. Maya, tinignan ko yung oras, mga nasa 4:30 na. 4:30. Nasa kalagitnaan pa lang yung yung palabas ng inig. Kasi alas 5 natatapos yun eh. Alas 5. Wala pa 5. Nasa gitnaan pa lang, kalagitnaan pa lang. So, yun. So, anong nangyari? Ganito. Yung 4:30 na, patapos na yata yung pinapanood ko. Kinikilabutan talaga ako pag naalala ko yung kwarto namin. Kunyari ito, kwarto. Hindi kwarto to kasi may bubong eh. Bubong na agad to kasi. Wala kasing kwarto to ngayon. Yung bahay. Yung lumang bahay namin may kwarto. So yun. Kwarto, nasa kwarto ako. Saka si Papa. Kaya ako. Ay, nakaupo ako. Tapos, umiinom ako sito, kulay pula yun. Habang umiinom ako sito, yung ulo ko, aksidenteng napalingon sa pintuan ng kwarto namin. Oo, aksidente lang. Hindi naman talaga ako na lumilingon-lingon kasi pag nanonood. Dadalawa lang kami nun. Aksidenteng napalingon sa pintuan ng kwarto namin sa labas. Bale pa, yung kwarto na yun, paglabas mo, dead end mo. Kasi nga TV na. TV na. Hindi napalingon ako sa kwarto. Paglingon ko, Diyos mayo, kinikilabutan talaga ako. Paglingon ko ganun, gumanon ako. Aksidente yun ah. Paglingon ko ganun, may babae na ako. Oo, kinikilabutan talaga ako. May babae na ako. Hindi ko pinansin kasi alam ko sila mama wala sa bahay. Nag-grocery sila nun. Kasi nga November 1 yun. Kasi usapan November 2, doon na lang kami pupunta ng sementeryo. Yun. Anong nangyari? Paglingon ko gano'n sa yun nga, may nakita kong babae nakapo. Sa hindi ko pinansin, binaliwala ko siya. Ang nangyari, ganito. Hindi binaliwala ko. Maya, nanonood pa ulit ako, patapos na yung palabas. Hindi pa natatapos yan wala pang alas 5 nun eh. Mga napasado alas 4 na yun. Yung matatapos na yung palabas. Sinundan ko yung dumaan. Wala. Nagigilabutan ako. Wala. Nung sinundan ko yung dumaan na kala ko kung sino, kala ko si mama. Hindi naman nagpuputi si mama eh. Nung umalis eh. Hindi naman nakaputi si mama nung umalis nun. Nakaitim yata siya nun. Nakaitim siya nun. Yun. Kasi pag umaalis yun, minsan nakaitim yun. Yun. Hindi nakaitim siya. Kasama yung lola ko saka yung dalawang kapatid ko. Yun, ako lang yung naiwan sa kasi Papa dahil nga nagbabantay kami ng bahay. Yun. Di sinundan ko yung babae. Paglabas ko ng kwarto, wala yung babae. Hinahanap ko. Sabi ko pa, saan dadaan yun? Paglabas ko ng kwarto, TV na yung nabungaran ko. Magtataka nga talaga kayo.
Kasi kung ikaw yun, tapos nakakita ng babaeng dumaan, magtataka ka saan lulusot yun. Dead end na nga. Kasi paglabas mo ng kwarto, dead end na nga. TV na yung mabubungaran mo sa kasala. Then sa tabi, kwarto, CR o kaya banyo. Doon kasi kami naligo. Doon yun. Di sinunda ko yung babae. Nawala talaga siya, promise. Oh? Nawala talaga siya. Di pumasok ulit ako. Tinanong ko si Papa. Sabi ko, Daddy kasi tawag ko doon. Hindi. Dumating na ba sila, Mama? Parang nakita ko yata sila. Ay, si Mama. Parang dumating na. Pagkasabi ni Papa ng ganong salita. Si Raul, niloloko mo yata ako eh. Hindi naman si yata mama mo yun eh. Kaaalis lang nila eh. Ha? Pagsabi kong ganun, nagulat ako. Laki mata ko. Diyos ko po. Pagkasabi ni Papa ng ganun, kaaalis lang pala nila mama. Yung pala hindi pa pala sila nakakaalis. Kala ko alas 10 umalis na sila. Yun. Yung pala, aalis lang pala ni mama nun. Yun. Hindi nagulantang ako. Sabi ko, sino yung nakita ko? Sabi ko gano'n. Sabi ni Papa, baka namalik mata ka lang. Pinipilit ko talaga siya. Pinipilit ko talaga siyang maniwala. Sabi ko, hindi ako nagbibiro. Binakita kasi akong dumaan. Hindi nabutan ako. Binakita kasi akong dumaan sa may labas natin na itong kwarto. Tapos, yung sinabi niya, sino yung nakita mo? Babae nakaputi. Yun, babae nga nakaputi. Then, suddenly, imbis na tapusin ko yung pinapanood ko, pinatay ko yung TV. Sabi, sobrang takot. Then, mangiyak-ngiyak na ako nun. Sa sobrang takot kasi, yun na. Sino yung dumaan na yun? White lady pala yun, guys. Kasi, babae nakaputi, imposible si Papa yun. Si Mama yun. May kasama ko si Papa sa loob ng kwarto eh. Imposible si Mama dahil kaaalis lang pala. So, nung dumating sila Mama, tapos na yun, dumating sila Mama, nasito ko, hindi ko naubos ako, sobrang takot. Dumating sila Mama, nanginginig ako sa takot. Sabi niya, bakit parang hingal na hingal kayo, nandiyan ka lang naman pala sa loob ng bahay. Pinexplain ko sa kanya. Sabi ko, Ma, ay hindi ka maniniwala na sabihin ko. Diba, kala ko, alas 10 kayo umalis. Yung pala, kaaalis nyo lang daw, sabi ni Gabi, ng alas 3. Alas 3. Yung pala, tapos, yung pala, umalis na pala kayo ng alas 4. Nanonood na ako ng minik nun. Tapos, nakakita ko man ng babaeng dumaan. Akala ko ikaw. Hindi nagulat din si Mama. Akala niya kung sino yung pumasok sa bahay. Tapos, yun, nagulat siya. Hindi rin siya makapaniwala. Yun pala, pinatunayan sa akin ng lola ko na meron daw talaga nagbabantay doon sa bahay. Bagong si Mama nakakita na rin ng babaeng puti. Kasi may taas pa kami noon. May taas pa kami. Tuwing gabi, nagpapasama ako sa mama ko o kaya lalo na pag brown out. Kasi madilim. Kandila lang yun. Kandila lang yung ilaw namin. Hindi ako tumitingin sa may hagdan talaga. Takot ako. Magmamadali akong umakyat. So yun, yung pala, pinatunayan ng lola ko, meron talaga doon. Meron talaga doon, guys. Meron talaga doon. Na babae.
Doon ako naniwala. Kasi nga, hindi talaga sana maniniwala kasi hindi ko pa nakikita. Eh, wala akong third eye. Napakita lang talaga siya sa akin. Sabi ko, bakit sa dami-dami ng pagpapakita ng babae nun? Bakit sa akin? Eh, wala naman ako third eye. So, yun. Tapos nun, yung sinabi ng lola ko eh, naniwala na ako. Iyak ako ng iyak nun. Iyak-iyak na ako nung kinikwento yun. Kaya yun guys, yun lang masasabi ko. Yun lang hindi ko talaga makalimutan na pangyayari sa buhay ko. Nang November 1, 2004, hindi ko pa kilala si Sir Mitsuhiro yun. Yun. So guys, yun lang. Sana nagustuhan nyo tong video na to. Kung natakot man kayo dun sa kanwento ko na yun, makikilabutan talaga kayo sa amin. Kahit ako kinilabutan. Tapos, ayun, kahit ako kinalabutan, kahit matagal na ito, kinikilabutan pa rin ako. Yun. So, shout out kay Daddy Manny Argo TV. Kung nanonood, kung nakikinig ka nito o mapapanood mo to, shout out sa iyo. Then, at kay Sir Mitsuhiro Oikawa, if you are watching, Sir Mitsuhiro, shout out. Mega loud shout out sa mga viewers ko. Then, guys, si Sir Alan ng Green Haven, mega loud shout out. So, yun guys. Ito na nagtatapos yung kwento. Yun lang na dahil hanggang doon na lang yun. This is si Raiko Ikawa. Papaalam. Ciao.